Okay mga pamangkin, nandito tayo sa Purok 2, Barangay de Ocampo, 13, Martires. May kodigo ko 038. Etong nasa likod natin, Goto Batangas, Lomi Batangas, at saka yung mga bulalo. So mga tiga Batangas, Batanggenyo, yung mga nagluluto, kaka-start lang last year. Madalas natin nakikita mga pamangkin na maraming kumakain. Kaya tignan nyo yung nasa likod natin, lalo na pagsasapit na ng dinner time, alas 6 hanggang alas 12, isang damakmak na daw yung kumakain. Pakinggan natin yung istorya mga pamangkin at tikman, hanapin, tuklasin ang mga ganitong klaseng pagkain. Syempre wala nang iba dito ng ina mo. Actually, nagsimula yung MCD, goto-goto lang kami sa Kabulalo eh. Kaso, ang dami nakahanap ng Lomi, kaya nagtinda na rin kami ng Lomi. Kaming dalawa, nung kumpare ko, actually, kaming dalawa magkasama. Lagi kasi kami nag-iinom. Ayan. Tapos, yun nga, naisipan namin magtayo ng goto, tinda ng Goto Batangas sa Kabulalo. Hinahanap ng tao Lomi, tsaka pansit, na-miss siguro nila. Kasi tagali pa ako, kaya alam ko yung lasa talaga ng Lomi. Kaya siguro medyo nagustuhan nila. Kaya lang sacrifice talaga pre, kasi sa Batangas pa ako kumukuha. Yung noodles. Ng noodles. Kasi yung noodles importante, kailangan sa Batangas. Chicharon, Batangas pa. Batangas talaga. Halos lahat. Kasi pag dito ka kumuha, Hindi magiging authentic. okay, tama. Authentic. Hindi siya magiging authentic. Siguro kasi challenging dahil yung anak ko nga nawala eh. Kaya naman talaga kami nag-start ng negosyong ganito para malibang. Siguro maganda rin, tama yung sinasabi ng mga ibang successful na tao na yung negosyo pag nagtayo ka, huwag mo mangarin muna yung kita. Ang hangad namin, gusto lang sana namin malibang eh. Kaya nangyari, dito siguro masasabing successful kasi bago pa lang naman, sana magtuloy-tuloy. Ganito na ang ginagawa namin, isang malaki na. Kasi dire-diretso yung tao, para hindi sila masyadong naghihintay. Total, ubos din naman ang ubos eh. Ayan, dinadamihan na namin. May atay. Ito yung rekado namin, atay. Ito, malalaki yung iwa kasi ang hirap lutuin pagka pag yung maliliit. Ayan. Minsan, dahil nakikita nila yung ganito yung rekado, nagre-request na rin sila na, kuya, baka pwedeng walang ganito, walang ganyan, o kaya, mas marami to, mas marami. Masyado mahilig sa atay. Laman. Pwede rin naman tayo doon, walang problema. Mga boss, na mais ko. Gusto nila, kung anong trip nila. Ito, rekusado. Usually yung sa isang Lomi Batangas. Iba-iba, brad eh. Iba. Pero ang sa Bicol, ano apply? Iba rin sa Bicol? Hindi, iba ron. Iba rin? Iba ron. Ito yan, tapos may bawang lang. Okay. Actually, so, Lomi Batangas. Optional yan, pero dahil yan yung anong tawag na signature namin. Kaya, magkano ganyan? 75 lang yan. 75. 75 lang. Okay, mga pamangkin. Lomi muna tayo. Bago natin tikman yung chami, yung Lomi, at saka chami, saka yung bulalo, dito muna tayo sa 75 pesos na Batangas Lomi. So meron ako nakikitang noodles na galing daw sa Batangas, sabi ni Sir Cho. Tapos syempre may chicharon, may atay, tapos merong laman. Tapos syempre merong sibuyas at kalamansi. Titirahin na natin to dahil isa to sa mga nagpapasarap sa mga Goto Batangas, Lomi Batangas. Kung titikman natin ng wala munang sibuyas.
Solid yun ah. Sarap. Yung sibuyas, sabi ni Sir Joe, pwede ka naman manghingi na manghingi. For as long na mura pa yung sibuyas, syempre. Kasi minsan nagtataas hindi iba-iba eh. Gano'ng sumasarap pagka merong sibuyas. Sarap. Yung sinasabi ni Kuya na yung noodles nila ginagaling pa ng Batangas, lumuluwas pa siya every 2 days para makapili. Kasi nga daw yung mga noodles dito sa atin meron mga preservatives. Masarap. The best. Dahil Batanggenyo talaga yung nagluto. Napadpad tayo rito sa 13, tabing kalsada, kaya hindi mo siya, wala kang dahilan para hindi mo siya makita. Makikita mo talaga siya. Sige po. Isang goto. Sige po. Kain. Ito pala, sasubukan ko. Ito yung bulalo, mga pamangkin, no? 250 tapos 90 pesos etong Goto Batangas. Ito pa rin naman yung sausawan niya. Pero it's either toyo or patis. Para sa bulalo, tingnan natin kung ano yung uunahin natin. Siyempre, kailangan durugin natin yung sili, mga pamangkin, para talagang ngayon magpapatis na lang ako na hindi, toyo tayo, toyo yun, 250 pesos yan to kalaki, dalawang bulalo yan, no? Ay, malambot sobra, no? Tikman natin yung sabaw. Ay. Grabe, bulalo muna tayo, mga pamangkin, ha? 250, ganito kadami. Ay, hindi na tayo magkakanin dahil mataas ang blood sugar natin. Grabe, ang sarap, ang sarap nito, bulalo. Gulong solid. Grabe, yun yung laman, no? Ganun kadami yung laman, mga pamangkin. Tingnan mo yan, no? Tapos ganun din siya kalambot. Effortless na rin, eh, oh. Bagay sa mga walang ipin. Wala nang kailangan sa usawan. Oh. Oh. Bulalo. Ito, tirahin natin yung may munting taba. Yung mga taba-taba na yan, yung mga pangkaliwanag ng buhay. Tirahin natin itong Goto Batangas, 90 pesos. Ito yung kailangan gamitan ng sibuyas. Harap.
Bagay na bagay sa may mga gout to. Panalo. Actually, pwede siya iulam eh. Iulam sa kanin. Solid. Yun nga lang, talagang laman loob. Ito, tawid. Tapos mga lamang loob yung sakop ng Goto Batangas. Kaya talagang hindi po pwede sa mga may mga gout. Sarap. Ang sarap, may anghang. Ulit. Yan o, lamang loob, towel, onion legs. Solid to sa 90. Ito ang pinaka nagustuhan ko, bulalo. Ayan. Itong bulalo, 90. 95. Ay, 95. 250. Tapos ito, 90. Tapos yung domi na kinain natin kanina, 75. Pero sa lahat na natikman natin, ito yung pinakagusto ko. Bulalo. Ito lang yan, located sa Purok 2, Barangay de Ocampo, 13, Martires, Cavite, mga pamangkin. Abangan nyo yung mga food vlog natin. Magta-travel pa tayo at hanapin natin at tutuklasin, gustuhan yung mga ganitong klaseng pagkain. Solid.